Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang mag-asawa na sina Thomas at Sarah. Tinutugis sila ng mga lalaking nagtatrabaho para sa village chief, na pinipilit silang magtago sa katahimikan at halos hindi na makahinga. Lalo pang nadagdagan ang takot ni Sarah nang marinig niya ang mga papalapit na kabayo, na sinundan ng malalakas na katok na muntik nang sumira sa pinto. Sa sandali ng pagpanik, kumuha si Thomas ng armas upang pigilan sila, ngunit nang tuluyang pumasok ang mga lalaki, hinampas siya ng puwitan ng rifle. Bumagsak siya sa sahig, habang si Sarah naman ay sumisigaw sa takot. Si Thomas, nasugatan, ay kinaladkad palabas, at habang nanghihina, nasaksihan niya ang kanyang asawa na kinuha ng village chief. Makalipas ang 20 taon, lumipat ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Grider, isang photographer sa Alpine Highlands upang maghanap ng magagandang tanawin. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa isang malayong nayon sa paanan ng bundok. Dumating siya kasama ang 2 kabayo, nagpaplanong manatili ng ilang araw upang kunan ng larawan ang napakagandang kapaligiran. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa nayon, tinitigan siya ng mga lokal ng may paghihinala, dahil walang outsider ang pumasok doon sa nakalipas na 20 taon. Bago pa makalayo, hinarang si Grider ng 6 na lalaki. Sila ang mga anak ng village chief na sina Franz, Nicholas, Otto, Jacob, Victor, at Rudolph. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggihan nila ang kanyang presensya at inutusan siyang umalis na kagad. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Grider, bumaba sa kanyang kabayo at naghagis ng isang supot ng mga gintong barya patungo kay Franz, umaasa na sapat na ito upang payagan siyang manatili, kahit na sa panahon lang ng taglamig. Hindi nalutas ng pera ang mga problema, ngunit sa pagkakataong ito ay pinalambot nito ang kanilang pag-uugali. Bilang isang kondisyon, inutusan si Grider na kunan ng litrato si Nicholas. Mabilis na nagtipon ang mga taga-nayon, curious sa kamera, isang bagay na bihira nilang makita. Nang makuha ang larawan at nakita ang resulta, ang kanilang pagdududa ay nagsimula ng maglaho. Sa wakas ay pinahintulutan si Grider na manatili para sa taglamig, at itinalagang tumira sa tahanan ng isang balo at ng kanyang anak na babae na si Lucy. Walang sino man sa kanila ang nangahas na tanggihan ang desisyon, alam ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa mga anak ng chief. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga gamit, nagtungo si Grider sa kwadra at palihim na itinago ang kanyang rifle. Nang gabing yun, nakisalo siya sa hapunan kasama si Lucy at ang kanyang ina. Mula sa kanila, nalaman ni Grider na ang 6 na armadong lalaki na nakatagpo niya ay mga anak ni Mr. Brenner, ang village chief na kilala sa kanyang kalupitan. Kalaunan ng gabing yun, mag-isang nakaupo si Grider sa kanyang silid, nakatingin sa isang locket na naglalaman ng litrato ng isang tao. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng isang malalim na pagkawala, nang bigla siyang magambala ng isang mahinang ingay na nagmumula sa kwadra. Nang mag-imbestiga siya, nakita niya si Lucy na tahimik na nakikipag-usap sa kanyang kasintahan na si Lucas. Mula sa kanyang narinig, na-realize ni Grider na tinatalakay nila ang mga plano ng kasal, na tila halos imposible dahil sa mahigpit na mga patakaran ng nayon. Kinaumagahan, napansin ni Grider si Lucy at ang kanyang ina na abala sa kusina, naghahanda ng pagkain habang inaasikaso din ang mga kabayo. Hindi siya mapakali dahil alam niyang simula nang dumating siya, wala siyang ginawa kundi kumain at magpahinga. Sa kagustuhang mapagaan ang kanilang trabaho, nag-alok siya na magsibak ng panggatong at tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng trabaho, inanyayahan siya ni Lucy na maglakad sa sentro ng nayon upang bumili ng mga gamit sa isang tindahan, na pag-aari ni Mrs. Greta at ng kanyang asawa. Sumama si Grider at tahimik na bumili ng ilang pako nang hindi nakakakuha ng pansin. Hindi malinaw ang kanyang layunin, ngunit halatang konektado ito sa tunay na dahilan kung bakit siya pumunta sa nayong ito. Hindi nagtagal, naging tense ang kapaligiran sa loob ng shop nang dumating ang mga aroganteng anak ni Mr. Brenner. Pressure nila si Grider na uminom kasama nila, at nang tumanggi siya, sinaktan siya ni Jacob at pilit na ibinuhos ang alak sa kanyang lalamunan, na naging dahilan upang mabulunan siya ng higit sa 1 beses. Pagkaalis nila, nag-aalalang tiningnan ni Lucy si Grider at hinimok siyang umalis sa nayon bago pa lumala ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, walang sinabi si Grider at mas piniling itago ang kanyang emosyon. Makalipas ang ilang araw, ipinagpatuloy ni Grider ang pagkuha ng mga larawan sa mga lambak at bundok, at kumilos na parang walang mga banta mula sa mga magkapatid na Brenner. Simula nung insidente sa shop, nagbago ang ugali ni Grider. Ang kanyang atensyon ay madalas na nananatili sa isang lumang krus na nakatayo sa gitna ng nayon, na parabang ito ay may kahulugan na siya lamang ang nakakaintindi.
Isang hapon, umakyat si Grider sa isang kalapit na burol at napansin ang isang pastor na nakatayo sa harap ng simbahan. Ang tanawin ay nagpatigil sa kanya, na parabang pinukaw nito ang mga alaala na hindi pa nalulutas. Pag-uwi ni Grider, nadatnan niya si Lucy at ang kanyang ina na naghahanda para sa nalalapit na kasal. Hiniling ni Lucy kay Grider na maging photographer sa araw ng kanyang kasal, at kaagad naman siyang pumayag bilang pagpapasalamat sa kanlungan at kabutihang ipinakita nila sa kanya. Nang sumunod na araw, nagsimula nang bumagsak ang unang nyebe. Tinupad ni Grider ang kanyang pangako kung saan kinunan niya ng litrato sina Lucy at Lucas sa kanilang pre-wedding session. Naging kalmado ang sandali, ngunit ang ekspresyon ni Grider ay nagpapahiwatig na ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa kabilang banda, ang mga anak ni Mr. Brenner at ilang kabataang lalaki mula sa nayon ay nagpuputol ng mga puno sa tabi ng snowy mountain slope. Ang mga troso ay ipinapadala pababa upang kolektahin ng mga kabayo. Noong una, naging maayos ang lahat, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang mga troso ay huminto sa pag-abot sa ibaba. Dahil dito, nagpasya si Otto na umakyat upang tingnan kung ano ang nangyari, habang ang iba naman ay naghintay sa ibaba. Makalipas ang ilang sandali, ang mga troso ay nagsimula na muling mag-slide pa isa-isa, at ipinagpalagay nila na naayos na ang problema. Kalaunan, ang huling troso ay dumating ng buong bilis, at daladala nito ang katawan ni Otto. Nang makita ito, nabalot ng katahimikan ng grupo at wala sa kanila ang umimik. Nang gabing yun, dinala ng mga anak ni Mr. Brenner ang walang buhay na katawan ni Otto pabalik sa nayon. Maya-maya pa, dumating na ang village chief at tiningnan ang kanyang namatay na anak. Wala siyang sinabi, at nagbigay lamang ng isang maikling utos na iuwi na ang bangkay. Sa mga nagtitipong taga-nayon, napansin ni Lucy si Grider na nakatayo sa di kalayuan. Sa sandaling yun, pumasok sa kanyang isipan kung may kinalaman ba si Grider sa pagkamatay ni Otto. Ilang araw pagkatapos ng libing, tinapos ni Grider ang pagbuo ng mga pre-wedding photos ni Lucy at Lucas, at ibinigay ang mga ito sa kanila. Kasabay nito, ang parehong pamilya ay nagsimula ng maghanda para sa kasal, ngunit tila mabigat ang kapaligiran at walang bakas ng kagalakan sa mukha ng sinuman. Sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Mr. Brenner, umiiyak si Lucy sa mga bisig ni Lucas. Iminungkahi pa niya na sabay silang tumakas sa nayon, ngunit tumanggi si Lucas dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga matanda ng magulang. Kinaumagahan, si Rudolph, isa sa mga anak ni Mr. Brenner, ay naghahunt ng isang hayop sa snowy mountain slope. Nang magpapaputok na siya, narinig niya ang isang naputol na sanga sa kanyang likuran. Dahil dito, nakatakas ang hayop, at iniwan nitong galit na galit si Rudolph. Tahimik siyang gumalaw patungo sa pinanggalingan ng tunog, nagbabalak na harapin ang sinumang gumambala sa kanya. Ngunit sa halip, isang mabigat na kahoy na may mga pako ang tumama sa kanyang mukha. Nang magpanik, sinubukan niyang tumakas, ngunit nadulas siya at nahulog sa matarik na bangin. Lumipas ang 3 araw at hindi pa rin bumabalik si Rudolph. Nang maalarma, si Franz at ang kanyang mga natitirang kapatid ay umakyat sa bundok upang suriin ang lugar kung saan siya huling nakita. Kasabay nito, inihanda ni Grider ang kanyang kabayo at dinala ang kanyang rifle. Mabilis na ipinaalala sa kanya ni Lucy ang batas ng nayon na nagbabawal sa sinuman na magdala ng armas, maliban sa chief at sa kanyang mga anak. Sa puntong ito, walang kaalam-alam si Lucy na ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Grider sa nayon ay para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Samantala, sa wakas ay natuklasan na ng mga anak ni Mr. Brenner ang katawan ni Rudolph. Ang kamatayan ay muling bumalot sa naghaharing pamilya, at wala nang nagawa si Mr. Brenner kundi tingnan na lang ang matigas na katawan ng kanyang anak. Ang eksena ay nasaksihan ng mga taga-nayon at ng pastor, na dating pinagkakatiwala ang kaalyado ng chief. Narealize ng pastor na hindi aksidente ang pagkamatay ni Rudolph dahil ang mga sugat ay hindi natural, lalo na nang may nakita silang tumusok na pako sa kanyang mata. Nang makita ito, naalala ni Franz nang makita niya si Grider na bumili ng mga pako sa tindahan ni Mrs. Greta. Nang makumpirma ang hinala, mabilis silang pumunta sa bahay ni Lucy upang hanapin si Grider, ngunit nalaman nilang wala na siya doon. Sa mismong sandaling yun, nasa mataas na kabundukan si Grider, nakatingin sa lambak na nababalutan ng nyebe, habang maingat na pinaplano ang kanyang sunod na hakbang upang kumpletuhin ang paghihiganti na dinala niya sa napakaraming taon. Kinabukasan, naghanda sina Lucas at Lucy para sa kanilang kasal sa simbahan. Walang saya sa kanilang mga mukha, tanging takot at kawalang pag-asa. Dito na nabunyag ang tunay na dahilan sa likod ng pangamba ng nayon sa kasal.
Ang village chief ay nagpatupad ng isang malupit na panuntunan, kung saan ang bawat bride ay kailangang ipabembang kay Mr. Brenner sa loob ng isang buong linggo, bago ibalik sa kanyang asawa. Ito ay tinatawag na tradisyon, ngunit alam ng lahat na ito ay walang iba kundi kalupitan na ikinukubli bilang isang kaugalian. Dahil sa alituntuning ito, ang kasal sa nayon ay hindi itinuturing na sagrado, ngunit bilang isang parusa. Ang sinumang maglakas loob na tumanggi ay pinapatay ng walang awa. Sa pagsisimula ng seremonya, pinangunahan ng pastor ang mga panalangin. Ang mga salita ay baluktot at mapanlinlang, kung saan iminungkahi niya na ang pagsuko ng katawan sa chief ay isang simbolo ng katapatan sa Diyos. Pagkatapos ng seremonya, tahimik na pumasok si Grider sa simbahan at lumapit sa pastor. Kalmado niyang inamin na siya ang pumatay sa dalawang anak ni Mr. Brenner, na iniwan ng pastor na nanginginig at namumutla sa takot. Sa sandaling yun, lumitaw ang katotohanan ng ipakita ni Grider ang isang larawan ng kanyang namatay na ina, 20 taon na ang nakakaraan. Si Thomas, ang ama ni Grider, ay pinatay ni Mr. Brenner at ng kanyang mga anak, na mga bata pa noong panahong yun sa tulong ng pastor. Si Thomas ay ipinako sa krus sa harap mismo ng kanyang asawa na si Sarah, ang ina ni Grider. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang ni isang dumating. Nagpatuloy ang kwento hanggang sa panahon bago mahuli sina Thomas. Pagkatapos ng kanilang kasal, napilitan si Sarah na pagsilbihan si Mr. Brenner, na araw-araw siyang pinapapak. Nang hindi na ito makayanan pa, kinuha ni Thomas si Sarah at tumakas, at nagtago sa bahay ni Mrs. Greta. Noong una, tinulungan sila ni Mrs. Greta sa pamamagitan ng pag-alok ng kanyang basement bilang isang taguan. Ngunit pagkatapos makatanggap ng suhol mula kay Mr. Brenner, ipinagkanulo niya sila at ibinunyag ang kanilang lokasyon. Dinakip si Thomas, walang awang pinahirapan, at ipinako sa krus sa harap ni Sarah bilang babala sa sinumang maglakas loob na lumaban. Nang gabi ring yun, nakatakas si Sarah at nanumpang ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sa galit, sinunog ni Mr. Brenner ang tahanan ni Sarah kasama ang kanyang mga magulang sa loob. Ang katawan ni Thomas ay iniwang nakapako sa krus, at hinayaang kainin ng mga uwak. Matapos marinig ang buong pag-amin, sa huli ay napagtanto na ng pastor na si Grider ay ang anak ni na Thomas at Sarah. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Grider ang pastor sa loob ng confession room. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan sa pagdiriwang ng kasal ni na Lucy at Lucas. Kahit na ang kaganapan ay mukhang maligaya sa labas, ang kanilang mga mukha ay malinaw na nagpapakita ng takot. Nang si Lucy ay hinila ni Jacob para sumayaw, at pagkatapos ay pinilit na isayaw ng iba pang mga anak ni Mr. Brenner, sa wakas ay naabot na ni Lucas ang kanyang limitasyon. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit walang awa siyang binugbog hanggang sa hindi na siya makalaban. Lalo pang tumindi ang tensyon nang kunin na si Lucy para ibigay sa village chief. Kinabukasan, sa gitna ng rumaragasang snowstorm, biglang huminto ang grupo nang lumitaw si Grider sa kanilang dinadaanan. Agad niyang itinaas ang kanyang rifle, at inutusan si Lucy na umalis. Ang mga anak ni Mr. Brenner ay nanigas sa takot, hindi makakilos habang pinapanatili ni Grider ang kanyang sandata sa kanila. Bago umalis, hinamon sila ni Grider na makipagkita sa kanya kinabukasan sa harap ng Brenner Family Ranch. Pag-uwi ni Lucy, kumapit siya ng mahigpit sa kanyang ina at inilabas ang lahat ng takot na noon pa niya itinatago. Pagkatapos ay isinama siya ni Grider sa bahay ni Lucas upang muli silang magsama at magsimula ng bagong buhay na magkasama. Ang ilang mga taga-nayon ay tumutol, natatakot sa paghihiganti mula sa pamilya Brenner. Habang nananatiling kalmado, tiniyak ni Grider sa mga taga-nayon na sa sandaling ito, ang mga anak ni Mr. Brenner ay responsibilidad niya. Pagkatapos nito, nagtungo na si Grider sa bahay ni Mrs. Greta. Pagdating sa kanyang bahay, itinapon ni Grider ang isang supot ng pera kay Mrs. Greta at pinilit siyang lunukin ang mga barya ng paisa-isa. Nilinaw niya na minsan niyang ipinagpalit ang buhay ng tao para sa pera, at ngayon ay dapat niyang harapin ang mga consequence ng pagtataksil na yon. Hindi nagtagal, ang mga anak ni Mr. Brenner ay inarmasan ang kanilang sarili, at sumakay ng kabayo papunta sa kagubatan kung saan nagtatago si Grider. Sa loob ng isang cabin, biglang nagising si Grider, nang ma-realize niyang dumating sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Makalipas ang ilang sandali, sunod-sunod na putok ng baril ang pumasok sa loob ng cabin. Sa paniniwalang patay na si Grider, pumasok si Nicholas para mag-imbestiga. Ngunit sa halip,
lumabas si Grider mula sa nakatagong espasyo sa ilalim ng sahig at binaril si Nicholas on the spot. Nang makita ito, sina Franz, Victor, at Jacob ay nagpanik at naghanap ng cover sa gitna ng mga puno. Hindi nakarating si Jacob dahil agad siyang tinamaan ng bala. Sina Franz at Victor, na nagtatago sa sandaling yun, ay nagsimulang ma-realize ang panganib na kanilang kinakaharap. Sinubukan ni Victor na lumaban sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang rifle, ngunit mas mabilis si Grider at pinaputokan siya. Pilit na kinalagkad ni Franz ang katawan ni Victor habang nire-reload ang kanyang sandata, umaasang may pagkakataon pa sila. Lingid sa kaalaman nila, nagpalit na ng posisyon si Grider at muling umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa ibang direksyon na ikinamatay nilang lahat. Isa-isang bumagsak ang 6 na anak ni Mr. Brenner sa nyebe, na minarkahan ng pagtatapos ng malupit na kapangyarihan na dati nilang hawak sa nayon. Pagkatapos nito, dumiretso si Grider sa bahay ni Mr. Brenner, ang village chief na matagal nang pinagmumulan ng labis na pagdurusa ng lahat. Pagdating niya doon, nagbabaga pa din ang pugon at saglit niyang pinainitan ang kanyang nagyayelong kamay. Nang walang babala, ang panday, na nagsisilbing trusted enforcer ni Mr. Brenner, ay inatake siya mula sa likod. Binugbog si Grider, at sinaksak ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Nang malapit na siyang patayin, iniligtas siya ni Lucas sa pamamagitan ng pagpapaputok ng direkta sa dibdib ng panday. Dahan-dahang itinayo ni Grider ang kanyang sarili at hiniling kay Lucas na magbantay sa labas. Pagkatapos ay mag-isa siyang pumasok sa bahay. Umakyat siya sa hagdan at naglakad sa bawat silid na puno ng mga babae at bata, katibayan ng mahabang kalupitan ni Mr. Brenner. Sa dulo ng pasilyo, sa wakas ay nakita ni Grider ang village chief na nanghihinang nakahiga sa kama dahil sa kanyang katandaan. Nang mapansin ni Mr. Brenner ang locket sa leeg ni Grider na naglalaman ng litrato ni Sarah, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Narealize niya na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay anak ni Sarah at Thomas, ang mag-asawang sinira niya 20 taon na ang nakakaraan. Nanghihina at nanginginig, tinanong ni Mr. Brenner ang tungkol sa kapalaran ng kanyang mga anak. Binigyan siya ng simpleng sagot ni Grider at sinabing patay na silang lahat. Nang walang pag-aalinlangan, hinila niya ang gatilyo at tinapos ang buhay ni Mr. Brenner. Pagkatapos ay kinuha ni Grider ang locket ng kanyang ina at pumunta sa labas para makipagkita kay Lucas. Dinala siya pabalik sa tahanan ni Lucy, kung saan inalagaan siya nito at ng kanyang ina. Sa loob ng 3 linggo, nanatiling mahina at nakaratay si Grider, hanggang sa dahan-dahang bumalik ang kanyang lakas. Nang sa wakas ay dumating na ang tagsibol, mas pinili niyang umalis na sa nayon. Nakikita siya ng mga taga-nayon ng may malalim na damdamin. Para sa kanila, ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang para sa kanyang mga magulang, kundi para sa lahat na ginugol ang kanilang buhay na nakakulong sa ilalim ng pang-aapi, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.